Mga ka-Erts, hala, mukhang umiinit na naman ang usapan sa loob ng Kalenggap, at sa pagkakataong ito, isang mabigat na balita ang umuugong sa social media. Ang nanay ni Viancy, nagpaalam na daw kay Kalenggap Rob bago pa ito umalis ng Korea, at ang mas nakakagulat, aalis na daw sila sa Kalenggap. Pero teka lang mga idol, bakit nga ba? Hindi naman sila pinapaalis sa bahay. Hindi naman sila pinapabayaan. Sa katunayan, isa sila sa mga natulungan at inalagaan ng Kalenggap mula pa noong umpisa. Kaya ang tanong ngayon ng maraming netizens, ano ang totoong dahilan? May nangyari ba sa likod ng kamera? O baka naman may hindi pagkakaunawaan na lumaki na? Habang wala pang malinaw na sagot, mas lalo pang uminit ang isyu ng may isang bigating sponsor na biglang nag-comment. At dito na pumasok ang matinding linya na ikinagulat ng lahat, kapag daw pinaalis sa bahay si Viancy, magsasampa siya ng kaso laban sa founder ng Kalenggap. At hindi lang basta kaso, patong-patong daw. Grabe, parang ang bigat naman agad ng dating, mga idol. Mula sa simpleng usap-usapan, biglang naging legal issue. Parang ang bilis naman ng escalation. Dito na nag-react ang mga netizens, yung iba, nagulat, yung iba, nalungkot, at yung iba, medyo nadismaya. Kasi kung iisipin natin, beneficiaries itong tinutulungan, minahal, at sinuportahan ng Kalenggap, pero bakit nauuwi sa ganitong sitwasyon? Hindi ba pwedeng pag-usapan muna? Hindi ba pwedeng ayusin sa mahinahong paraan? Kasi kung tutuusin, pare-pareho lang naman ang hangarin, tumulong, umasenso, at magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero ngayon, tila may lamat na nabubuo, at hindi na ito basta-basta. At alam nyo mga idol, may isang bagay na hindi natin pwedeng i-ignore dito, kapag pera at impluensya ang gumalaw, ibang usapan na talaga. Yung mga simpleng bagay, nagiging komplikado. Yung tahimik na sitwasyon, nagiging maingay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong pa rin ang bumabalot sa buong issue. Totoo nga bang aalis na sila sa Kalenggap? O isa lang itong malaking misunderstanding na pinalaki ng emosyon at opinyon ng iba? Mga ka-Erts, umpisa pa lang ito, at ramdam na natin na mas lalalim pa ang kwento. Kaya huwag kayong bibitaw, dahil sa susunod na segment, sisilipan natin kung sino nga ba ang nasa likod ng mga pahayag na ito, at kung ano ang posibleng epekto nito sa buong Kalenggap community. Mga ka-Erts, dito na tayo sa mas mabigat na angle ng usapan, kasi habang wala pang malinaw na pahayag mula sa magkabilang panig, may isang hinala na umiikot ngayon sa isip ng maraming netizens, posible bang, nakuha, na sila ng isang bigating sponsor ni Viancy? Hindi natin sinasabing ito ang katotohanan, pero aminin natin, may mga galaw na talagang nakakapagtanong. Mula sa biglaang pagpapalam, hanggang sa matapang na pahayag ng isang sponsor na handang magdemanda, parang may lakas ng loob na nanggagaling sa likod. At doon na pumapasok ang haka-haka ng iba, baka may mas malakas ng sumusuporta sa kanila ngayon. Pero idol, dito tayo mag-iingat. Madaling sabihin na, hawak na sila sa leeg, pero mabigat na akusasyon yan kung walang sapat na ebidensya. Ang mas safe nating sabihin, baka may bagong impluensya na nakakaapekto sa mga desisyon nila. At kapag may pumasok na mas malaking pondo o sponsor, natural lang na may pagbabago sa direksyon. Tanong ngayon, para kanino ba talaga ang desisyong ito? Para ba ito sa ikabubuti ni Viancy at ng kanyang pamilya? O baka naman may pressure na hindi natin nakikita? Kasi kung titignan natin, ang Kalenggap ang naging sandalan nila noong wala pa. Doon sila nagsimula, doon sila minahal ng publiko. Kaya kung totoo mang may bagong grupo o sponsor na pumapasok, sana hindi nito burahin ang pinanggalingan. At isa pa mga idol, kung may concern man, kung may hindi pagkakaintindihan, mas maigi pa ring idaan sa maayos na usapan. Hindi agad sa bantang demanda. Hindi agad sa matitinding salita. Dahil sa dulo, reputasyon ng lahat ang nakataya, hindi lang ng isang panig. Sa ngayon, puro tanong pa rin ang umiikot. May bagong kumukuha ba sa kanila? May kapalit ba ang mga desisyon na ito? O simpleng misunderstanding lang na pinalaki ng emosyon at haka-haka? Manatili tayong mapanuri, mga ka-Erts. Huwag agad kakagat sa unang naririnig. Sa susunod na segment, titingnan natin kung paano ito nakakaapekto sa image ng Kalenggap at sa tiwala ng mga sumusuporta. Mga ka-Erts, linawin natin ang isang mahalagang punto dito, wala namang pahayag si Kuya Val na papaalisin sila sa bahay. Walang utos, walang direktiba. Sa ngayon, ang lumalabas na kwento, sila mismo ang kusang magpapalam at posibleng umalis sa Kalenggap.
Kaya lalong napaisip ang netizens, bakit? Kung walang nagpapaalis, bakit may pag-alis? Kung maayos ang sitwasyon, saan nanggagaling ang biglaang desisyong ito? Dito na pumasok ang iba't ibang haka-haka. May mga nagsasabing baka may papalit na susuporta, baka may bagong direksyon, o baka may mas malaking oportunidad na inaalok. Hindi natin alam ang buong detalye, pero malinaw, may pagbabago na nangyayari sa likod ng eksena. May ilan ding netizens na nagbalik tanaw sa mga nangyari noon, naalala nila ang ilang dating beneficiaries na nagkaroon din ng malalaking sponsor, at doon na nagsimulang mag-iba ang takbo ng kwento. May mga nagsasabi na minsan, kapag may bagong pumasok na suporta, nagbabago ang priorities, nag-iiba ang impluensya, at minsan, nagkakaroon ng hindi pagkakatugma ng layunin. Pero idol, maging maingat tayo sa ganitong paghahambing. Hindi lahat ng sitwasyon pareho. Hindi porke nangyari noon, mangyayari ulit ngayon. Ang mas mahalaga nating tutukan, ano ang katotohanan sa kasalukuyan? May malinaw bang kasunduan? May hindi ba napag-usapan? O baka may personal na dahilan ng pamilya na hindi pa nila inilalabas sa publiko? Sa kabilang banda, ramdam din ang panghihinayang ng supporters. Kasi para sa marami, ang Kailan Gap ang naging tulay para makilala at matulungan ang pamilya. Kaya kung sakaling matuloy ang pag-alis, hindi maiiwasan ang tanong, nasaan na ngayon ang tiwala at samahan na dati nating nakikita? Sa puntong ito, dalawang bagay ang pwedeng mangyari. Maaaring ito ay isang bagong simula para sa kanila. O maaaring ito ay isang desisyon na may kaakibat na malaking epekto sa lahat ng panig. Mga ka-Erts, hindi pa tapos ang kwento. Sa susunod na segment, pag-uusapan natin kung ano ang dapat gawin ng supporters at kung paano dapat harapin ang ganitong sitwasyon nang hindi nadadala ng emosyon. Mga ka-Erts, kung babalikan natin yung mga nakaraang vlog ni Rob kasama ang pamilya ni Viancy, wala naman tayong nakitang problema. Maayos ang usapan, mahinahon ang tono, at ramdam pa nga ng marami na okay ang samahan. Walang tensyon, walang indikasyon na may lamat. Pero ngayon, biglang nagiba ang ihip ng hangin. Mula sa katahimikan, naging usap-usapan. Mula sa maayos na samahan, napunta sa haka-haka at issue. Kaya hindi maiwasan ng netizens na magtanong, ano ang nangyari sa pagitan? May nangyari ba pagkatapos ng vlog? May bagong usapan ba sa likod ng camera na hindi na naipakita? At doon na naman pumapasok ang usapin ng bigating sponsor. Dahil sa lakas ng naging pahayag nito, marami ang napapaisip kung gaano kalaki ang impluensya niya sa sitwasyon. Pero mga idol, maging maingat tayo sa pagbibigay ng label na hawak sa leeg. Mabigat yan, at kung walang malinaw na ebidensya, mas okay na ituring natin itong posibleng impluensya kaysa tiyak na kontrol. Mas makatuwiran sigurong itanong, may mga bagong kondisyon ba na inilatag? May mga desisyong kailangang sundin dahil sa bagong suporta? O baka naman simpleng hindi lang nagkatugma ang plano ng bawat panig? Ang malinaw, may pagbabago. At kapag may pagbabago, may dahilan, kahit hindi pa natin ito lubos na nakikita. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang direktang komunikasyon. Hindi sapat ang haka-haka, hindi sapat ang comments sa social media. Kung may hindi pagkakaintindihan, mas mainam na pag-usapan ito ng harapan kaysa lumala at humantong sa mas malaking issue. Para sa supporters, natural ang magtanong at mag-alala. Pero tandaan natin, hindi lahat ng nakikita online ay buong kwento. May mga bagay na hindi pa inilalabas, at may mga detalye na dapat manggaling mismo sa kanila. Sa ngayon, nananatiling bukas ang tanong. Ano ba talaga ang tunay na dahilan ng biglang pagbabago? Mga ka-Erts, isang hakbang na lang tayo sa mas malinaw na larawan. Sa final segment, pag-uusapan natin ang pinaka-importante, ano ang dapat gawin ng supporters, at paano natin haharapin ang isyung ito ng may respeto at tamang pag-iisip. Mga ka-Erts, sa dami ng haka-haka, emosyon, at tanong na umiikot ngayon, siguro ang pinakamakatuwirang gawin muna natin ay huminahon at maghintay. Dahil sa totoo lang, wala pa naman tayong naririnig na pinal na pahayag mula mismo kay Kailan Gap Rob matapos ang kanyang biyahe galing Korea. At doon papasok ang pag-asa ng marami, na sa pag-uwi niya, magkakaroon ng maayos na pag-uusap. Hindi sa harap ng camera, hindi sa comment section, kundi tao sa tao. Kasi kung tutusin, lahat ng ito pwedeng maresolba sa isang malinaw at mahinahong pag-uusap. Kung may hindi pagkakaintindihan, pwedeng linawin. Kung may nasabi o nagawa na hindi nagustuhan, pwedeng ayusin.
Hindi agad kailangan umabot sa bantang demandahan, lalo na kung kaya namang pag-usapan ng maayos. Para sa supporters, ito ang panahon para maging responsable at mapanuri. Huwag agad magpadala sa emosyon. Huwag agad manghusga base sa iisang side. At higit sa lahat, huwag magdagdag ng apoy sa isyu na pwede namang mapakalma. Tandaan natin, ang Kailan Gap ay nabuo dahil sa pagtutulungan, malasakit, at tiwala. At sana, sa kabila ng mga nangyayari ngayon, hindi mawala ang mga pundasyong iyon. Kung may bagong direksyon man ang pamilya ni Viancy, respetuhin natin. Kung may kailangang ayusin sa pagitan nila at ng Kailan Gap, hayaan nating sila mismo ang mag-usap at magdesisyon. Dahil sa dulo, sila ang direktang apektado, hindi tayo. Kaya mga ka-Erts, hintayin natin ang susunod na kabanata. Hintayin natin si Kailan Gap Rab sa kanyang pagbabalik. At umasa tayo na sa isang maayos na pag-uusap, mabibigyan ng linaw ang lahat, at maiiwasan ang anumang gulo o demandahan. Hanggang dito muna tayo mga idol. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng update at malinaw na pagsusuri, like, share, at subscribe sa Ka-Ers TV. Ako si Kuya Ers, nagmamasid, nagsusuri, at laging nasa panig ng katotohanan.